my beloved Boss Mike Cervera. I want him to apologize, Mr. Chair. Sorry, Mr. Chair, I won't apologize. Ay, oo, yan ang gusto ko. Walang dapat na ihingi ng patawad o ng paumanhin itong ating itong ating kilalang si Attorney Enzo. Wala ho, wag kang humingi ng paumanhin. Walang kailangan hingi. Tandaan ninyo, kung meron mang hihingi ng paumanhin, yung grupo muna nila. Sila muna ang mauna para mga kababayan, magpatawaran na. Pwede naman tayo dyan eh. Magpatawaran tayo, okay yan. Para sa pagkakaisa, panawagan, okay yan. Pero teka muna, bakit kailangan na yung mga sumasagot lang ang kailangan humingi ng paumanhin sa kanya? Hindi ba dapat ang humingi ng paumanhin yung mga sumisira sa bansang ito, pinagkakanulo ito, at bumabastos sa ating Pangulo? Hindi po ba't sila yung dapat na mauna na humingi ng paumanhin bago si Attorney Enzo at isama nyo na ako? Di ba ba? Tuloy. Opinion ko yan. No. Hinarap ni Sagip Representative Rodante Marcoleta ang isang vlogger na dumalo sa unang pagdinig ng House Tri-Committee sa tinawag nitong fake news at disinformation. Nag-upload ng video si Ricky Tumotorgo na ang title, "Huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta." Alam nyo, totoo naman yung Marcoleta kasi talaga. Sorry. Kong, idol kita. Mali talaga. Nilinlang mo naman talaga. Ulitin ko ba? Isa na dyan yung panawagan nyo, sabi nyo, kapayapaan lang na panalangin ang inyong daladala sa luneta. Tapos marinig namin puro hinanakit para sa gobyerno natin. Yung mga lumabas sa bunganga mo. Nandyan pa na linlangin mo kami sa presyo ng mga bilihin. Ito, tanong ko lang, ano ba ang intention mo? Bakit overpriced yung mga pinagsasabi mong presyo? Diba? Hindi po ba, tanong ko lang naman Marcoleta, Kong, idol, hindi po ba matatawag na panlilin lang yon? O pwede mo naman sabihin, nagkamali ka lang doon. Para hindi namin sabihin sa'yo na panlilin lang yon, siguro dapat humingi ka muna ng paumanhin sa sambayan ng Pilipino, no? Di po ba? Para hindi natin sabihin na panlilin lang yon. Para sabihin natin na nagkamali ka lang doon. Sabihin mo paumanhin, nagkamali ako sa presyo. Unahin mo yun. Bago kami na na mga tumutuligsa sa mga panunuligsa ng mga DDS na walang ginawa kundi manira. Di po ba mga kababayan? Ganun lang ang katwiran. Tuloy. Kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas? Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Depensa ni Tumotorgo, opinyon niya ito. Nag-motion si Marcoleta na i-cite in contempt o idetine si Tumotorgo. Nako, ayan na, mapapahiya na mga kababayan si Marcoleta dyan. Kawawa naman. Pero, unfortunately, Congressman Rodante Marcoleta is not a member of any of this committee. Patay! Kita mo? Kawawa naman. Nagmukhang tanga tuloy si Marcoleta dyan. Hindi pala siya, idol, nagmukha kang tanga. Ito, opinion ko lang nagmukha ka lang naman tanga. Hindi ko naman sinasabing tanga ka. Opinion ko lang din yun. Pero mo, hindi ka pala membro ng committee. Abay, pa-contempt ka pa kay attorney. Hindi nagmukhang tanga ka dyan. Ano ba? Ala ko ba talaga no? Yung aking saludo sa'yo, ang galing-galing mo nun eh. Pero dyan mukhang medyo nadismaya ako ng konti Sinunod ka ni Del Fernandez. Hindi ka na lang sinakyan sa, di ba? Sana naman ikaw pong naman kabaro mo naman dapat. Sinakyan mo na. Di ba? Kawawa naman. Kawawa talaga, Kawawa.
sabog. O, tuloy. So he cannot move any motion regarding this. Ay, wala. Hindi ka pa pwedeng mag-motion dyan kasi hindi ka naman pala membro ng komite. Baka naman nakalimutan niya lang. Nakalimutan niya lang siguro. No, sabihin mo ulit, nakalimutan ko, sorry. Oh, mag-sorry ka na ngayon. Oh, sa mga tao dyan. Oh, Kong, Marcoleta, bibilib ako sa'yo pag nag-sorry ka. Diba? Nagkamali ka eh. Mali ka na naman dyan eh. Sabi nga rito, pahiya ka eh. Oh, tuloy. Issue. Isa si Tumotorgo sa 40 social media personalities na inimbitahan ng Tri-Committee para sa pagdinig. Ilan lang ang tumanggap ng imbitasyon. Kaya ang komite nagdesisyong mag-issue ng show cause orders sa ilang personalidad na hindi umano katanggap-tanggap ang excuse. Kabilang na si dating Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Sabi ni Santa Rosa, Laguna Representative Dan Fernandez na pinangunahan ang pagdinig, tumanggi si Angeles na dumalo dahil kine-question nito ang legalidad. Kaibigan natin yan, attorney. Nirerespeto kita. Eto naman mga kababayan hindi naman sa pagano. Sa lahat naman sa kanila, etong si Attorney Trixie, hindi naman to tumawag na bangag adik si Pangulo. Oo, eto lang yung kinabibilibang ko rito. Okay lang, sabi ko nga sa inyo, ang pagbatikos, normal lang yan. Di po ba? Normal lang po yan. Oo. Di ba? Oo, dali lang po normal lang yun. Pero wag tayong lalagpas sa ating boundary. Kasi pag lumagpas na tayo, nagmumukha na tayong tanga eh. Tuloy. Ng investigasyon. Hiniling ni Abang Lingkod Representative Joseph Stephen Paduano na tingnan ng House Legal Department ang posibilidad ng paghain ng disbarment case laban sa dating opisyal. He is an officer of the court and he should respect the constitutional duty of Congress. Ayan, mga kababayan! Tuloy! Naghain naman si Angeles, dating Anti-Insurgency Task Force spokesperson Lorraine Badoy at iba pang personalidad ng aksyon sa Korte Suprema laban sa pagdinig dahil Ayun na sila mga kababayan. Kumarayo dan. Kumarayo. Yung ba yun? Tama ba yung Ilocano ko? Humihingi na ng ng tulong. Saan? Sa Supreme Court. Kayo naman mga kababayan, ano ba problema ninyo? Pumunta lang kayo. Ngayon kapag nandun kayo, sabihin nyo bakit kami lang nandito. Kayo yung inaasahan namin pero yung mga pro-government pa yung dalawang nandun. Si Mark at saka sino? Attorney Enzo. Di pa kayo nahiya? Mahiya naman kayo, no? Ipangatwiranan ninyo yung mga sinasabi nyo dyan. At para makatulong tayo, eto mga kababayan, honest opinion. Kailangan po talaga na pumunta yung mga vlogger para makabuo sila. Para magkaroon tayo ng mga tuntunin sa ating mga pagbablog. Anong masama ron? Hindi, walang masama ron. Walang masama doon mga kababayan. Bagkus eto nga makakatulong sa atin. Ayaw nyo bang maging instrumento tayo para sa katahimikan ng bansang ito? Ng social media, sabihin na natin. Diba? Aminin natin, malaki ang parte, ang ambag nating mga influencer, vloggers. Sa kaguluhan na nangyayari sa bansang ito, aminin na natin to. Huwag kayong ipokrito, totoo to. Ako na nagsasabi rito. Malaki ang ambag ng mga chismosang mga vlogger. Kaya, iyaan ay nakakapag-trigger para magkagulo at magkaroon ng isipin, agam-agam, kalituan ng mga kababayan natin. Tama, mali. Ako po, sangayon ako dyan. Kung kailangan ipatawag ang lahat, pro, anti, pwede na yan. Kung ang hangarin natin makatulong talaga sa bansang ito, bakit hindi natin gawin? Ay, naku, kininayo amin. Di po ba mga kababayan? Yun po yun. Kami ay magpapaunlak sa kung may panawagan, kung may patawag, para po tayo makatulong at mahinto na ang hidwaan
sa social media. Alam nyo mga kababayan, napapahiya tayo, hindi lang kayo, hindi lang kami, kundi ang bansang ito. Kapwa Pilipino nagkakagulo dahil sa mga prinsipyo na hindi naman ninyo alam kung saan nang gagaling at bakit kailangan pa na pumunta kayo rito. Bakit kailangan pumunta pa kayo rito? Ito dapat ipaliwanag nyo. At ipapaliwanag din namin kung saan nang gagaling yung pinaglalaban namin. Ganun lang kasimple, mga kababayan. Nang magkaalaman. Magkaalaman na kung saan kayo nang gagaling at saan kami nang gagaling. Di po ba? Ipaliwanag natin. Saan? Sa Kongreso. Sila na mamagitan para matapos ng kaguluhan na to. Di ba mga kababayan? Ganun lang naman eh. Kaysa ganyan, kita nyo. Natatakot ba kayo na mawala yung kita ninyo kapag ka nagkasundo-sundo na? Pwede namang gumawa ng ibang content. Hindi ba pwedeng gumawa na lang tayo ng content na makakatulong sa mga kababayan natin? Yung bang magiging inspirasyon nila tayo sa mga content na gagawin natin? Hindi yung lagi na lang nagmumura, hindi na lang lagi binabanatan nyo yung dapat na ginagalang natin na Pangulo na deserve niya naman dahil hinalal ng mga Pilipino, ng mayoryang Pilipino. Yung mga kababayan, dyan po ako nang gagaling. Sa totoo lang, alam ng karamihan. Bumalik lang ako rito sa pagbablog ko para makatulong. Para ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos at ang gobyerno na to. Dahil naniniwala po ako, halal ng bayan, ang Pangulo, kaya deserve niya ang respeto. Tama po ba, mga kababayan? Di po ba? Tanungin nyo kung saan naman sila nang gagaling. Nagpapaalipin. Kanino? Kay Digunyo. Doon lang po sila nang gagaling. Kung mali ako, paliwanag nyo sa Kongreso. Baka sakali magtagpo tayo at matigil na. Sasabihin ko uli, matigil na ang kaguluhang ito. Di tapos na tayo. At tayo ay magmahalan bilang Pilipino. Pilipino tayo, hindi tayo Incheck, hindi tayo Hapon, hindi tayo Amerikano, at lalong-lalong hindi tayo Koreano. Mukha lang. Oo. Di po ba? Tayo mga Pilipino dapat nagtutulungan. Tayong mga Pilipino dapat manatili yung pagiging marespeto. Dahil ganon yung mga bayani natin. Yung sinasabi nyong nandiyan kayo dahil nagpapakabayani kayo, hindi ho pagpapakabayani ang pagiging traidor sa sarili mong bansa, sa sarili mong bayan, at sa sarili mong kapwa Pilipino tulad ng nasa litrato na yan. Di po ba, mga kababayan? So ngayon, alam nyo na kung saan ako nang gagaling. Ulitin ko, kung titigil lang itong mga ito sa pagbira, paninira kay Pangulo at sa gobyerno, siguro wala ako rito. Di tayo nagkita-kita rito. Sabi nga ng iba, Mike Cervera, saan ka napunta? Wala ba akong kalayaan na manahimik? Wala ba akong kalayaan mamili nung anong gusto kong gawin sa buhay ko? Ang gusto kong gawin sa buhay ko, mamasyal lang ako ng mamasyal eh. Diba, mga kababayan? Yun lang yun eh. Diba? Ganun lang. Pero ano mga kababayan? Sasabihin ng iba, pero yun sila, mga kababayan, yun sila. Meron ba tayong magagawa dyan? Wala tayong magagawa dyan. Bakit? Opinion nila yan. Di ba? At halatado mo na mga mahihina ang ulo sa mga opinion nila. Nang pating talaga. Di ba? Tuloy. Nasaan na tayo? Wala na. Dito na.
So mga kababayan, ito pa, pasok. ang kilos ng Tri-Committee. Ayon kay dating presidential spokesperson Harry Roque na abogado ng grupo, nakalagay sa petisyon ng mga personalidad. Eto yung mga yan, umaapila. Bakit, Kanyo? Dahil po mga kababayan, mabubuko yung mga fake news nila. Unang-una mga kababayan, yung fake na video, dapat maliwanagan ng maigi ang kababayan natin dahil sa peking video na pinalabas nila. Di po ba? Kayo po ba ayaw nyong marinig mismo sa kanila na, eto, pangatawanan ninyo dahil yan naman ang ginagawa ninyo. Pinangangatawanan ninyo na totoo yung video ninyo. Hindi yun deepfake, hindi yun AI. Di pangatawanan ninyo. Punta kayo dito, sabihin ninyo, totoo po yung video na yan, hindi po namin pina-edit yan. Gusto rin namin marinig, baka naman mamaya nagkakamali kami. Diba? Baka mamaya nagkakamali kami na talaga naman palang totoo yung video nyo. O di ipaliwanag ninyo ng magkaalaman at matapos na yung issue. Ano pa? Diba? Diba? Hayaan mo sila, Etilin. Ito na, mga kababayan. Ako. Ito pa. Pasok. Vlog ko na yon kung tungkol saan. So nakita ko na po, October 21 pa po pala yon, 2024. Naku, tagal na nun. Kung October pa yan, matagal na yan. May post kasi si Honorable Congressman Marcoleta. Ang post niya, yung tungkol sa pagbisita niya sa Naga. Taga-Naga po kasi ako. Nakipagkita siya kay former Vice President BP Leni. So ang post ni Honorable Congressman Marcoleta na yun yung mark ng pagiging statesman. Kasi siya, hindi siya kay Duterte, kay Marcos, kay Leni, para sa kanya unity. So yung topic ko, huwag padadala sa pakulo at panlilinlang ni Anong Marcoleta. panlilinlang doon? Yun nga po, explain ko yung sinabi ko. Kaya na, Marcoleta, wait lang. Patapusin mo kasi. Kung idol, patapusin mo muna si attorney. Diba? Makikwan, Delia Rosario, shoutout po sa inyo, ha? Game. Opinion ko po ito, sabi ko. Oo nga, hindi panlilinlang yon. Marcoleta, baka mamaya tingin ng mga tao dyan bastos ka. Tapusin mo muna, Sayang naman si Attorney Enzo. Kita mo naman, talagang yan dumalo, nag-effort para makausap nyo. Wag nyo naman sanang ganyan Hayaan nyo muna na ipaliwanag niya. Ayan na nga pinapaliwanag niya sige na, eto na. Nakipag-handshake ako. Kaya nga, ang sinabi ko, unity begins. Sabihin ko lang po yung sinabi ko doon sa vlog ko. Ayain mo muna, Marcoleta, hindi mo Naku! Wait, sige, tuloy. Tuloy mo na, Attorney Enzo. Franz Castro, to the rescue. Panlilinlang ba yun? Mr. Chair, point of... Ayan na! Ayan ang gusto ko, Franz Castro. Ayan na, to the rescue na. Wait lang, game. Yun nga po, explain ko yung sinabi ko. Kasi opinion ko po ito, sabi ko. Oo nga, hindi panlilinlang yon. Nakipag-handshake ako. Kaya nga, ang sinabi ko, unity begins. Sabihin nai-interrupt si attorney! Kong, idol! Nai-interrupt po. Wait lang, patapusin mo muna. Oras niya yan wait. lang po yung sinabi ko doon sa vlog ko. Hindi, panlilinlang ba yun? Mr. Chair, point of order lang po. Para What is the point of order? Point of Point of order! order po yung hindi, yes. Dapat po, Chair. Si Franz Castro, pinapatayan ng mic. Tuloy mo, huwag kang pumayag, Franz Castro, pagtanggol mo. Okay. So, what is the point of order Can you give time to attorney? Speaking. Sorry. What's the point of order from Ms. Point of order po yung conduct nung palitan nila ng ng exchanges of words. So you have recognized po Attorney Ricky. So let him explain. Correct! Let him explain! Hayaan natin munang matapos na magpaliwanag si Attorney Enzo bago ka sumagot kung Marcoleta na idol ka. Tuloy.
for our colleague Marcoleta. I understand. Yeah. Okay, I'll be So, letting para maging wait. And please I understand address, both of you, please address the chair para hindi po Yeah. nagsasagutan. All right. Thank you. So we'll be letting Attorney Ricky to reply, and then I'll give a chance to Congressman Marcoleta also to ask you as well. Sige. Yan, mga kababayan. Yan. Sige. Attorney Enzo, paliwanag mo na, ha? Yes po, Mr. Chair, thank you po. Ang sabi ko lang po, kasi kanina po, tinatanong ako tungkol dun sa vlog ko na yun. Nakita nyo naman, napakagalang ni Attorney Enzo rito, mga kababayan. Sobrang galang at talaga naman, no, cool na cool siya. Samantalang si Marcoleta, parang gusto ng mga gata. Parang lang, ha? Tong, ha? Parang lang. Opinyon ko yan. Tong. Idol kita. Parang gusto mo nang kagatin sagpangin si Attorney Enzo dyan. Eto na cool talaga eh. Malupit. Taloy. Hindi ko talaga maalala sa dami ko ng vlog. So, binasa ko po, pinanood ko. So, tungkol po yun sa post ni Honorable Congressman Marcoleta. Sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief in casual meeting with former VP Lenny. After my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the realm of political. How else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with the handshake. Tapos may picture siya, kasama niya sa PBBM, si Duterte, si Lenny, si Sara. Ang reaction ko doon, sabi ko, ano reaction? Pakinggan nyo to, mga kababayan, ha? Yung reaction ni Attorney Enzo, pakinggan natin. Wag tayong padadala dun sa pakulo na yon at panililang kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan. Correct. Hindi ko nakita kay Congressman Marcoleta na ang mga paninindigan niya sa issue ay para sa bayan. So, correct, kung opinion ni Attorney Enzo yun, hayaan mo lang siya. Ang problema kasi kay idol ko na Congressman Marcoleta, masyadong sensitibo. Huwag ka maging masyadong sensitibo. Unahin mo yung mga nagmumurang vlogger. O bago si Attorney Enzo. Di ba? Tingin ko, nandiyan ka ba, Kong Marcoleta, para gisahin mo yung mga pro-government? Pro-government vlogger? Ganun ba? O tanong lang naman. O, lagyan natin ng pananong. Tanong lang. Kong Marcoleta, nandiyan ka po ba? Sa hearing na yan, para ikaw ang manggisa sa mga pro-government vlogger, nagtatanong lang po, ha? Eto na. Honest opinion ko po yun. Yung po yung ano ko. Hindi po ako doon, hindi po malicious yung ano ko, yung intention ko doon. Mr. Chair, may I react? Wala, hindi malisyoso pala eh. Opinion lang yon, opinion. Marcoleta, now you have the floor. Pinutol mo lang, attorney. Ang kasunod nun, alam mo, tingnan po ninyo yung record ni attorney ni Congressman Marcoleta. Siya yung nagsara sa ABS-CBN. Ang yabang-yabang niya. Yes. Isipin mo, sasabihin mo sa kanya. Teka muna, wag mo. Dinala na ni Marcoleta, parang si Bato lang, ano? Dinala na ni Marcoleta sa usapin at kailangang usapan na medyo ligaw si Attorney Enzo doon. Pupunta na tayo sa ABS-CBN kung ano yung mga nangyari, mga violation, yung mga ginawa ng ABS-CBN kung bakit sinara ni Duterte. Ito lang naman yung opinion ko dyan. Alam natin na pinanggigilan ni Digong noon ang ABS-CBN. Tandaan natin yan. Nagkaroon ng komplikadong interes dahil yung iba na portion ng ere ng ABS-CBN ay napunta sa SMNI eh. Ngayon, tanong ko, ano ba ang SMNI? Pag-aari ni Kibuloy. Si Kibuloy. Sino si Kibuloy? Best friend ni Digong. So, merong conflict of interest doon. Hindi po ba, mga kababayan? Kaya hindi mo maalis sa mga Pilipino, ano ba talaga? Tinarabaho nyo ba? Ako nagtatanong. Tinarabaho nyo ba ang ABS-CBN? Kaya sinara yun? Kaya nga sabi ko noon, kung meron niyang violation, kung meron niyang kailangan bayaran, abay, pagmultahin nyo na lang at bayaran kung ano kulang.
Di ba? Kung may kulang, kung sabihin nyo ng 5 bilyon, o di singilin ninyo. Paano makakabayad yun? Ituloy-tuloy nyo yung programa nila. Nang sa ganun, makakuha sila ng pambayad sa gobyerno. Ganun lang naman yun eh. Kaya iniisip ng maraming mga Pilipino, ginipit nyo ang ABS-CBN dito. Kung may utang, may violation, di ba dapat nagmumulta yon? Kung may utang, di ba dapat singilin yon? Ganun lang kasimple. Bakit kailangan nyo na ipasara? Eh marami naman Pilipino, nililibang nila. Yun lang naman yung issue nila mga kababayan. Kailangan pagmultahin lang. Kailangan singilin lang. Naniniwala tayo dyan. Kung sila'y nandaya sa kanilang mga taxes, di dapat singilin nyo. Pero yung isasara, tanong ko, sino nanalo? Sino nakinabang? Sige nga, nakinabang ba ang taong bayan? Hindi! Dahil hindi natin sila nasingil. Hindi natin sila napagmulta kung ano man yung pagkukulang nila. Sang-ayon po ba kayo? Sang-ayon po ba kayo mga kababayan ko? Kasi totoo. Sino ang nakinabang sa pagtanggal ng ABS-CBN? Tayo po bang mga Pilipino? O sila na nakaupo sa gobyerno ni Digong? Di po ba? Ganun lang naman yun. Pagbayarin ninyo para makuha natin. Pagtrabahuan nila kung ano man yung pagkukulang nila. Di nakakuha tayo ng pondo, hindi nga ho ganun. Hindi ho ganun na nangyari. Nakuha pa ng SME na yung ere. Oh. Kita niyo? Di po ba, mga kababayan? Ano? Tuloy, pasok. You do not even know the issues. Attorney, alam mo ba yung issue sa ABS-CBN? Yes, yes po. What do you know about it? Teka muna. Hindi naman yan yung ating pag-uusapan, dinala na ni Marcoleta. Ang pinag-uusapan, yung pagiging mapanlinlang mo doon sa ginawa mo, na lahat kinakamayan mo, kasama mo. Saan ka daw ba doon, sabi ni Attorney Enzo. Kaya yung opinion niya, abay, nililinlang mo kami. Sinasabi mo, ikaw ay sumusuporta kay Pangulo. Ang tanong, pagsuporta ba? Yung sinasabi mo, na na ikaw ay nandiyan kay Digunyo? Partido mo yung mga sumisira sa gobyerno? Paano mo masasabi ngayon sa aming mga Pilipino na nakapanig ka naman sa kampo ni Digunyo? Alam naman natin magpakatotoo tayo mga kababayan. Magpakatotoo tayo. Ang grupo ngayon ay dalawa. Hayaan na muna natin yung Kakamping at Dilawan dahil tahimik sila. Ang grupo ngayon, aminin man natin at hindi, grupo ng Duterte at grupo ng Marcos lang. Yan lang ang mga merong banggaan sa panahon ngayon. Kung ikaw ay makikita at kalyado ni Duterte, so ano isipin ng mga tao? Ayoko naman sabihing balimbing ka. Diba? Ayoko sabihing balimbing ka. Idol nga kita eh. So ngayon, ang tingin ng karamihan, nandiyan ka, todo tanggol mo sa mga tarpaulin dahil kasama mo si Marcoleta, ay si Kibuloy, sa tarpaulin sa billboard na malaki, katwira mo yun eh. O sige, bibigay na namin sa'yo. Pero wag mong aalisin. Sa aming mga Pilipino, nabigyan ng mali siya yung mga litrato na yan na laki-laki. Normal lang magbigay kami ng opinion namin. Huwag kang magtatampo at huwag kang masyadong sensitibo. Ganun lang kasimple. O ngayon, gusto mong gumit-na. O di, huwag kang sumama sa mga Duterte. Huwag ka rin sumama sa mga Marcos. Ganun ang paggitna. Yung sasabihin mo na, hindi, sinusuportahan ko pa rin si Pangulong Bongbong Marcos eh. Oh, hindi, nandudong ka kay Digunyo eh. Yun ang opinion namin at yun din ang ganun din ang opinion ni Attorney Enzo. Ngayon, dinala mo siya sa usapin ng ABS-CBN. Unang-una, hindi naman abogado ng ABS-CBN si Attorney Enzo. Pero kung papababawin yung ating katwiran dyan, ulitin ko lang yung sinabi ko kanina.
napasara ang ABS-CBN, hindi natin sila nasingil. Ano kapakinabangan ng Pilipino at gobyerno? Wala. Aminin nyo, walang kapakinabangan ang mga Pilipino at gobyerno dahil hindi naman nila nasingil. Kung sana siningil ninyo, yun, may pakinabang tayo dahil yung kailangan nilang bayaran at panagutan sa gobyerno, aba, edi okay, magagamit sa ibang proyekto, pero nung tinanggal yung ABS-CBN, di ba SMNI ang nakinabang rito? Di po ba? So mga kababayan, masyado nang mahaba pala tong live natin. Opo ha. Itutuloy ko po to dahil meron pa ho akong meeting kanina pa chat ng chat. Pasensya na po kayo. Ano? Kita nyo naman, no? Teresita Tan, Lexter Antinor, Delia Rosario, Etilin Solis, JD Jane, opo. Dan Pepin, sa inyo po lahat. Rotzin, opo. Sa inyo po lahat, shoutout po. May ipapakita ko sa inyo, mga kababayan, ha? Eto. Nasaan ba yun? Boss Mike. Ayan po, mga kababayan. Tignan nyo na lang, Ayun, si Magalong, kasama ni Aimee. Tapos, Attorney Libayan! Kasama ka, okay lang yan. Biyanan mo pala yan, eh. Diba? Paano ba? Pakisabi naman sa mga bata mo, banat pa! Yun naman pala. Kaya naman pala. Pero sana maging balanse tayo, attorney. Ito payo lang. Kahit abogado ka, hindi porke abogado ka, ikaw lagi tama. Payo lang. Maging balanse tayo sa lahat ng pagkakataon. Hindi porke malapit ka kay Mayor Magalong, kahit na mali na, ipagtatanggol mo pa rin. Pwede naman manahimik. Kung meron tutuligsa na ibang mga kapwa-vlogger, hayaan mo lang sila. At isa pa, payo ko, huwag kayong mandadamay nang hindi naman nakikialam sa kung ano yung inyong mga pinaglalaban. Dahil eto, mukhang mahina ka rito at malakas ako rito. Sa larangan ng social media, mas lalong maraming mangingialam, mas lalong mai-expose kung ano yung kabulukan ni Magalong. Tandaan mo yan. Kasi, bakit naman kami papatol sa mga aso? Hindi kami tutukoy doon. At hindi kami papatol doon. Dito kami. Ganun yun. Natuto ka sana sa diskarte na meron ako, Muli, ako mga kababayan, ang inyong vlogger, Mike Cervera, laging nagsasabi, malin po natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike Cervera.